Welcome back sa ating mga balitang basketball. Number 1 itong si Shai Gilgeous-Alexander bilang paboritong manalo ulit ng MVP mga idol. Sa ngayon, siya ay sinundan ni Nikola Jokic, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Giannis, Anthony Edwards, Kevin Durant, Cade Cunningham, Jalen Brunson, and Donovan Mitchell sa listahang ito. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa rito mga idol. Magaling siya, especially yung kanyang pangbibingwit ng foul. Kahit na medyo bago lang na inimplementa ng NBA yung kanilang anti-foul baiting ay tila nakalusot. Mayroong butas na nahanap itong si Shai Gilgeous-Alexander dahil so far ay hindi siya natatawagan. Yan po yung lalong nagpapahirap sa mga kalaban itong OKC Thunder sapagkat tila nakahanap po ng loophole ng butas itong si Shai Gilgeous-Alexander. Kaya ito yung malaking hamon po sa kanilang mga kalaban para i-improve ang kanilang depensa para sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy na pinagtatawanan sa ngayon ang WNBA dahil kanilang inilalagay ang kanilang sarili na mas mataas pa kay Caitlin Clark. Okay naman yan, pero eto kasi yung kanilang sinabi kay Caitlin Clark mga idol. Ayon pa mismo sa WNBA, magpasalamat na lang daw sana si Caitlin Clark dahil siya'y nakakasahod ng nasa 16 milyon at yung maraming oportunidad daw na ibinibigay ng WNBA sa kanya. Kaya kung wala raw ang WNBA ay wala rin daw mapapala si Caitlin Clark. Ito yung malaking kamalian dito mga idol ng WNBA na hindi po nila in-acknowledge, in-appreciate kung ano yung impact na dinala nitong si Clark sa kanila. Sa simula po na makapasok itong si Clark sa WNBA ay tumaas po ang sales sa merchandise, tumaas po ang sales ng mga ticket at tumaas po ang presyo ng mga ticket. Kung wala si Clark, bagsak ang presyo. Hindi naman sa ating ibinibigay yung lahat ng credit kay Clark, pero hindi talaga maitatanggi na mayroon siyang positibong impact. Napakalaking positibong impact sa kanila, sa kanilang marketing. Mas dumami ang taong nanood ng WNBA dahil kay Clark. Kaya kahit na totoo man na binibigyan nila ng 16 million sana dapat ay kanilang in-acknowledge man lang kung ano yung naibibigay na impluwensya ni Clark sa kanila. Samantala, eto na mga idol, opisyal na po. Seth Curry nasa Golden State Warriors na. Pumirma siya ng 1-year deal sa Golden State Warriors. Pero eto ang dapat mong malaman sa pirmahang ito. Pumirma po sa Seth Curry ng Exhibit 9 deal. Ito ho'y nagbibigay ng proteksyon sa isang kupunan sa training camp kung sakaling ma-injured man ang isang player para hindi sila masyadong malakihan sa kanilang ibabayad. Magkaiba po yan sa Exhibit 10 deal. Ang Exhibit 10 deal kasi ay magbibigay po ng G-League option sa isang player para makasama doon sa kanilang G-League affiliate team. So sa ngayon mga idol, ito ho'y training camp para kay Seth Curry. Bago magsimula ang NBA season sa October 22 ay kinakailangan siyang i-waive ng Golden State Warriors sa kadahilanang nasa hard cap na itong Golden State Warriors. Pero siya'y pababalikin naman sa November. Papipirmen siya ulit sa kadahilanang magkakaroon na ng requisite apron flexibility. Mayroon ng konsiderasyon sa mga team para makapagpirma ng isang manlalaro. So temporary lamang po yung waive dahil pababalikin lang din naman si Seth Curry. Ibig sabihin nun ay sa pangkabuuan na po na NBA season makakasama ng Golden State si Seth Curry. Para sa mga NBA fast break balita, diretso, walang paligoy-ligoy, tumuto ka lang dito. Maraming salamat po.